ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 26 ka estudyante sa Balubal National High School sa Cagayan de Oro City nakuyapan. Gingong nasudlan daw og daotang espiritu. Pipila ka mga dalan sa downtown Davao, temporaryong isirado sa mga motorista tungod sa mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2025. Lalaki nga gingong nagapangawat sa ilang lugar, patay sa pagpamusil sa Pagadian City. Department of Health mas gipakusgan ang kampanya sa pagpa-breastfeed sa mga baby. Kini aron makabaton og saktong nutrisyon ang mga bata. Downhill site sa Alabel, Sarangani, ginadayo sa mga longboarding enthusiasts. Og sa May Mindanao, ang inato nga adventure gisulayan sa usa ka thrill seeker kapuso sa Bansalan, Davao del Sur. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Grade 3 pupil sa Iligan City nga gitabangan og kulata sa mga high school students, hinay-hinay nang nakarecover sulod sa ospital sa Cagayan de Oro City. Inahan sa biktima, desidido nga mupasangat og kaso o reklamo batok sa mga mihimo niini sa iyang anak. Ani report ni Cyril Chavez. Sa mga kuhang litrato ug pag-video call sa kabanay ni Ine nga si Ana Lu Lorenzana, nagpahiyom na og makita ang kahayag ug kalipay sa nawong sa 9 anyos nga grade 3 pupil sa Maria Cristina Falls Elementary School sa Iligan City nga giingong gitabangan og kulata sa grupo sa mga high school student. Adlong Huwebes, Agosto 14, itanggal na ang intubation kit sa bata tungod nga hinay-hinay na kining nakarecover sumala sa nag-atiman ni ining mga doktor. Butang nga dakong kalipay sab ang gibati sa inahan, sanglit nakagawas na sab sila gikan sa ICU ug nabalhin na sa surgery ward. Okay naman ko dire, murag nakuan ko anak ko dire kay na kuan naman jud akong anak, naka-cover naman jud, na uli-ulian naman jud gamay. Saysay sab sa inahan nga bisan pa nakamata na ang iyang anak apan dili pa siya makaistorya. Senyas pa lamang ang mahimo ni Ine, butang nga wala pa niya kini nakastorya bahin sa ubang detalye sa pagpangulata sa anak. Sakit pasab ang dughan og parte sa nawong ni Ine nga mao'y napuruhan sa hitabo apan stable na ang iyang kahimtang. Pero inaynayan na ako pa kaon para ma-scare ni Tunisia ba kay maluya ko di ni mo pa kan o na din. Desidido sab ang inahan nga mopasaka gyud og reklamo batok sa mga mikulata sa iyang anak. Di pwede nang pasaylo ay kay silang gibuhat dili kasi okay lang kung wa nila ni kuan na hapit mamatay akong anak, critical kay akong anak paghatod mo dire. Naon na pasaylo. Hinoon, daan na nga nag-ingon ang Iligan City Police Office nga dili nila mamahimo pasakahan og kaso ang mga nalambigit sanglit mga minor de edad kini. Apan, mangayo kuno sila og resolution sa City Prosecutor's Office aron ma-refer sa Bahay Pag-asa ang mga nangulata. Cyril Chavez, One Mindanao. Ato ng Cyro, nagdugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Abiso sa mga motorista sa Davao City, pipila ka mga dalan sa syudad ang temporaryong isirado alang sa mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2025. Sayron sab nato ang ruta sa Pamulak ug Indak-Indak sa Kadayawan karong Domingo. Ano ang report ni Argil, relator. Karong August 16, Sabado, sa Konsyerto Kadayawan sa San Pedro Square, sugod alas 4 sa hapon, magpatuman og no entry, padulong sa San Pedro Street, gikan sa corner San Pedro ug CM Recto Avenue, corner Rizal ug Bolton Streets, ug corner Rizal ug Bangoy Streets. Sa August 17, Domingo, magsugod alas 6 sa buntag ang Pamulak ug Indak-Indak sa Kadayawan. Manukad ang parada sa Rojas Avenue, left turn sa CM Recto Avenue, dayon right turn sa Bonifacio Street, left turn sa Pilayo Street, o left turn padulong na sa San Pedro Street. So kana siya, doon na po tayo mga
sara sa kalsada, diri sa ato sa may trading San Pedro, Simric to San Pedro, diri sa ato sa Bolton, diri sa Inigo, sa Pilayo, din dito sa may Kamos, para walay matrap ng mga sakyanan nga makasulod while ongoing ang atong pamula kung ang indak-indak. Maablihan lang ang dalan human sa last contingent. Alang sa indak-indak sa Karayawan Showdown, sugod alas 3 sa hapon, ipatuman ang no entry padulong sa San Pedro Street, gikan sa San Pedro Street ug CM Recto Avenue, corner Rizal ug Bolton Streets, ug corner Rizal ug Bangoy Streets. No left turn gikan sa corner Pichon ug Pilayo Streets, lakip ang corner Inigo Street. No right turn gikan corner Rizal ug Pilayo Streets ug corner Inigo Street. Hinoon, abli ang Quimpo Boulevard ug Quirino Avenue. Sa mga magdala og sakyanan, ginabawal ang pagpark sa mga dalan nga agian sa parada ug lakip ang mga dili designated parking areas. Kung doon na joy complain nga doon ay sakyanan nga naka-block o naka-obstruct sa area, is kana algid na ato gina siyang tuwing kung ang area is dapat walay obstruction. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Gikabalakan nga dili na maagian sa mga motorista ang bahin sa National Highway sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Human hinay-hinay na nga nakankan ang akong bahin sa River Slope Protection gumikan sa mga nasinating pagbaha. Aniya ang report. Sa aerial video, makita nga hinay-hinay na nga nakankan sa tubig baha ang kirid sa slope protection niining National Highway sa Barangay Layog sa Pagalungan, Maguindanao del Sur nga misamot kuno diyang nasinati ang mga pagbaha sa milabay nga mga adlaw. Parte po yun ng river system natin. Ang tubig po na tumadaan doon is galing pa po ng bukid noon. Malakas yung agos ng tubig, sir, na i-erode po yung ating yung part ng kalsada. So sa katagalan na rin po siguro ng river protection na nandoon, unti-unting na-erode na po. Ang maong panggitabo, gikabalakan nga mugrabe nga basig matunga ang maong highway nga main thoroughfare sa mga motorista nga nagikan sa North Cotabato padulong sa Maguindanao del Sur ug Cotabato City. Sa karon o sa kalain lang sa ang ginapagian sa maong kalsada, hinuon dunay alternatibong ruta nga muagi sa likod sa public market sa maong lungsod. Samtang gilaro na sab sa LGU ang pag-relocate sa pipila ka mga magbanay nga dunay kabalayan nga anaa sa maong lugar nga naapektuhan. Nasayran nga ang panginabuhian sa maong mga magbanay, manguha og mga nangaanod nga kahoy aron ibaligya. Nakigalayo na sab ang LGU sa national government alang sa rehabilitasyon niini. Sa tingin ko, sir, this would the national government should intervene. Kasi medyo malaki-laking problema ito. Siguro, i-discuss natin ito to the provincial governor para matingnan kung ano yung mas mabilis na action natin. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. 26 ka estudyante sa Balubal National High School sa Cagayan de Oro City ang dungad matud pa nga nakuyapan. Sumala sa DepEd Cagayan de Oro City, posibleng mas histerya ang nahitabo. Aban ubang kabanay ug mga apektado, kumbinsido nga dautang espiritu ang hinungdan. Ani report ni Cyril Chavez. Kalit-kalit rin. Karoon pa ko kukuhan din, ani. Wala pa inisukad. Emosyonal ang inahang si Mary, dili niya tinuod nga ngalan, tungod sa nahitabo sa iyang 14 anyos nga anak nga si alias Julia. Si Julia, usa sa 26 ka estudyante sa Balubal National High School sa Cagayan de Oro City nga giingong nakuyapan og nagluya buntag hantud udto adlang Lunes atol sa ilang klase. Matud ni Mary, pasado alas 11 sa buntag kuno siya naabot sa tunghaan og iyang nasaksihan ang nahitabo sa iyang anak. Nausab kuno ang tingog niini na himong kusgan og daw nagkatawa-katawa pa diyang ilang giampuan. Na, grabe na yung mga kakusgan. Lain naman yung tingog. Lahi na. Kanang nakuno yung kakakita nga mga itom. Taas kuno buhok itom na nakuno'y bata. Gusto ko no siya kwaon na ang katong bata matig dula niya. Eksklusibo natong nakahinabi si Julia kinsa kalma na og daw adunay gipang bating sakit sa lawas
human ang hitabo. Saysay niya nga wala kuno niya damha nga siya mismo nadamay sa panghitabo. Sanglit mitabang pa kuno siya og pakalma sa ubang estudyante nga nangaluya. Wala kuno siya kahibalo sa nahitabo kaniya, diyang nawad-an siya og panimuot pasado las 11 sa buntag. Ako ang nisunod pagka-elevatan. And wala na din ko hinumduman itong pagbalik na ako sa pagka-normal. Wala na rin ko hinumduman. Hinumduman na din ako na, ay nakita na din ako kung lawas na luya, ay ganang luya na din kaayo din. Kung kamot kay dagan kay samot karwas sa mga maestra kay grabe na dumpugong nila na ako. Siya mismo og iyang banay kumbinsido nga posibleng nasudlan kini og daotang espiritu. Apan sumala sa Department of Education, posibleng mas hysteria o mas psychogenic illness ang nahitabo sa mga bata. 26 ka mga bata sa tunghaan ang giingong giatake sa mong balatian, kung asa 25 niini babae ug usa ang lalaki. Ang mga bata usually maka-experience sila og common ani na sa ang cause is stressor, na stress ang bata ma-experience. Psychological stress, usually personal man na niya na factor or sa family bagikan, sa community or sa school or sa iyang mga friends. And then naay mga physical manifestation yun ang bata, like kulbaan siya, magkurog. Samtang gikumpirma sa Archdiocese of Cagayan de Oro nga nakaabot na kang Chief Exorcist Reverend Father Roberto Jun Balsamo ang hitabo og iya pa kining imbestigahan. Sa kabahin sa Barangay Council sa Balubal, ilang ginakonsidera ang mga posibleng tinubdan sa hitabo. Labi pa nga kini ang unang higayon nga nahitabo kini sa ilang barangay. Paspasab ang pagresponde sa barangay health worker sa tunghaan aron mahatagan og medikal nga atensyon ang mga apektadong estudyante nga luwas na og nakagawas na sa health center og ospitals kung asa sila na-admit. Dasigo na to atong mga kabataan. I-full monitor na to atong kabataan. Panahon sa pagkatod sa eskwela or pag-uli sa eskwela, monitoron ngayon na to. Kaya ato maginang responsible ang atong mga anak. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Mas gipakusgan karon sa health authorities ang kampanya sa pagpa-breastfeed sa mga baby nga dako og benepisyo sa saktong pagtubo sa mga bata. Agig suporta ang Barangay Catalunan Grande sa Davao City. Nagpahigayon og Sabayang Hakab 2025 aron ipakita ang pagpa-breastfeed sa mga inahan sa ilang babies ug mahibalo sa mga benepisyo niini. Ani ang report ni Argil Relator. Gikugos ni Mami Joanna ang iyang 4 ka bulan nga baby. Sa iyang 4 ka mga anak, duha matud pa ang exclusively breastfed. Bintaha gayud matud pa ang magpa-breastfeed ang inahan sa iyang baby. Kay gawa sa banding nilang mag-inahan, siguradong taas ang resistensya sa iyang baby kontra sa mga sakit. Ang banding sa mama ug bata pag breastfeed nindot kaayo bisan pagdako sweet kay sa imuha. Nahigid ang banding makompare nimo sa mix. Tapos ang yang health niya syempre layo kayo sa sakit, murag so far wala gani pa ni siya gikuan. Usa lamang siya sa mga ginikanan nga misalmot sa Sabayang Hakab 2025 subay sa pagsaulog sa Breastfeeding Awareness Month nga giorganisa sa Barangay Catalunan Grande Council sa Davao City sa pakikalayon sa health agencies. Sumala sa health authorities sa first 1,000 days o gikan pagbuntis hangtod sa 2 years old ang bata, mao'y critical period sa pagtubo sa bata. Busa, kinahanglan ang exclusive breastfeeding gikan pagpanganak hangtod 6 months ang baby. Human ni ana hangtod 2 ka tuig. Hatagan og saktong komplementary nga pagkaon apan parayon gihapon ang breastfeeding aron masiguro ang saktong nutrisyon. When our kids are healthy, but pasabot wala sila sigig sakit kay nagapadagita sa ila, dili pa magsigig gasto at the same time ang growth sa atong bata, ang ilang pagdako dili maapektuhan, tuloy-tuloy ang ilang pagdako. Mapaabot nato bilang nanay ang atong
gugma sa atong mga anak. Nipailawom sab ang mga mami sa libreng screening alang sa hepatitis B, syphilis ug HIV. Nag-share sab ang mami sa ilang breast milk pinaagi sa pagpump aron makaproduce og gatas o gidonar kini sa Human Milk Bank sa Southern Philippines Medical Center. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Lalaki nga gingong nagapangawas sa ilang lugar, patay human gipusil sa Pagadian City. Naka-alerto si GMA Regional TV 1 Mindanao News Stringer Aude Hampong. Nagbuyod na sa kalsada kining patayng lawas sa usa ka lalaki sa barangay San Pedro sa Pagadian City Domingo sa buntag. Sumala sa kapulisan, dunay nadungog nga 3 ka sunod-sunod nga buto sa pusil kadlaw niadtong Domingo. Apan wala matud pay nag-report dayon sa kapulisan tungod sa kahadlok. Among initial investigation sir, tulo ang among nakita nga baso sa crime scene apan isa ra ang na igo sa bala sa victim. Na diri na igo sa tuong nga bahin sa entrance inlapos diri sir dari sa yandugan. Sumala sa barangay, residente sa lugar ang asawa sa lalaki. Apan dayo lang matud pa ang biktima sa lugar. Dili man ko taga diri, di na ko mailan. Dayon, kaganinang buntag, sayo na lang, ibalitaan ko nga nagipusil. Sa mga tao na lang ko nakabalo nga, katong tawanang gipusil, kagapon daw, giguko na ito palong sport. Sa investigasyon sa kapulisan, ilado nagapangawad sa lugar ang biktima. Base sa istorya sa presidente dito sa ilang porok sir, kaninang bata dagan daw ni buliyagon daw ni sila ang barangay sa ilang porok. Mong wala sila tingalaw na itabo ni kay murag allegedly na dagan daw ni nakuha kanang naipagka kiri og kamot. Ginasuta na sa kapulisan ang CCTV duol sa lugar aron mailhan ang mga suspek. Wala na mihatag og pahayag ang pamilya sa biktima. Gilubong na ang biktima subay sa tradisyong Islam. Audi Hampong. 1 Mindanao. Kapin 50,000 pesos nga kantidad sa kahoy nga iligal nga gipanguha og gamit sa pagputol og kahoy ang nakumpiska gikan sa usa ka lumber shop sa Davao City. Sa search warrant operation sa Davao City Maritime Police Station, Naval Intelligence and Security Group Eastern Mindanao, DNR Region 11 Sendro ug mga opisyal sa Barangay Panakan sa Davao City. Nasabat ang managlaing klase sa kahoy gikan sa usa ka lumber shop sa Barangay Panakan sa syudad. Caretaker lang ang naabdan sa otoridad atol sa operasyon ni atong August 7 sa buntag. Nakumpiska sa otoridad ang mga kahoy nga iligal nga gipanguha sama sa Gemelina, Mahogany, Lawan ug Antipolo nga nagkantidad og kapin 30,000 pesos ug 20,000 pesos nga kantidad sa ubang gamit sa pagputol og kahoy. Padayon gipangita ang tag-iya sa maong lumber shop nga mag-atubang og kaso paglapas sa Section 77 sa Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines ug sa Republic Act 1239. Usa ka downhill site sa Alabel, Sarangani ang ginadayo sa mga mahiligon sa sport nga longboarding. Gani, pipila ka longboarding enthusiast ang dini nagapractice alang sa ilang mga kompetisyon. Atong silipon pinaagi niining report. Preskong hangin ug maanindot nga overlooking view. Kini ang buot ma-experience sa mga turista diyang dapita sa Barangay Bagakay sa Alabel, Sarangani. Apan gawas niini, perfect spot sab kini alang sa mga mahiligon sa adventure. O gumikan kay palugsungon ang bahin nining kalsada, ideal daw ni para sa sport nga longboarding. Let's meet kining pipila ka longboarding enthusiast nga taga General Santos City nga gihimong racetrack kining usa ka lane sa lugar. Matud pa, nagapractice sila alang sa umaabot nilang dula sa maong sport sa Surigao City. Diri mi naga-practice sir kay mo ni siya among local spot. Mo mong guni siya among napili nga perfect spot for race kay aside sa taas siya sir para pud sa panuhod na mo sir ba. Sumala pa ang maong kadalanan nahimo ng venue sa longboarding enthusiast niadtong tuig 2019 pa alang sa pagpili sa mga riders nga mo compete sa national level competition.
dati before magod nag-pandemic diya ang nag-practice niya sa nakita po nila sa mga mahiligon sa mga kanang competition nga nindot daw kay tungod sa area nga medyo paborge daw sa mga yun-ana nga plastada. Sa maong sport, gikinahanglan tun-an ang pagbalanse. Gisugyot sab ang pagsuot og helmet ug leather suit alang sa proteksyon kung sugda na ang ride sa lane. Pag during practice, stay on lane jud mi sir. Pwede man mi magawas og pikas lane pero ginasecure na mo nga walay tao or wala mi kasugat para safety ang both riders nga nagasugat. Sumala sa ubang miyembro sa maong sport, dakong tabang daw kini aron batukan ang illegal nga bisyo. Feel na ko sir, hobby sa niya. Mga gatawag na yes to sports, sir, no to drugs. Apan gikinahanglan gyapong mag-amping. Amping lang jud kay medyo ang ato ang kadalanan dili man gid ato agyod kay tungod daghan pud siya mga dagkong mga heavy, especially sa nanganay nga construct. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Padayon ang paymangno sa otoridad sa Davao City kalabot sa illegal parking ug pagpatuman o pagtuman sa 1/3 2/3 policy sa sidewalk. Human giduso sa Kongreso ang balaod kalabot parking sa public roads ug uban pa. Ani nga report ni Argil Relator. Ginaduso sa Kongreso ang balaod nga naga-regulate sa paggamit og sidewalks ug public roads sa urban areas. Naghuot naman gud daw ang urban areas tungod ginaplastara na ang sidewalks ug mga gagmayng negosyo. Busa, mapugos ang mga tao nga moagi sa dapling sa kalsada, diin taas ang risgo sa disgrasya. Lakip sab ang paghimo nga parking area sa public roads tungod sa kakulangon sa parking area sa business establishments bisan sa residential area. Sa local level, doon na existing nga mga pulisiya ang local government units labot sa pagsiguro nga walay mubabag sa agianan sa mga tao. Sa Davao City, padayong ginapatuman ang 1/3 2/3 policy kung asa 1/3 sa sidewalk alang sa vendors ug 2/3 ang alang sa pedestrian traffic. Aron nga mabalanse nga samtang mahatagan og dalan ang katawhan, makapadayon sab sa panginabuhian ang vendors. Sama na lang sa dalang Uyang Guren, diin ginatuman sa mga sidewalk vendor nga dili mulapas ang ilang mga estante aron dunay igong kaagian ang mga tao. Kung dili sila mutuman jud, inakuha lang mo ang ilang mga paninda, katong mga ginabutang paninda, inakarga na mo sa truck, inadala na mo sa office. Ang pag-training lang na sa opisina, pagpirmaw na nato sila o bakit na ito ang taking. Dito nakabutang, dili na sila musab. Istrikto sa ginamonitor sa ASU ang food carts nga nagapwesto sa outer lane sa highway. Namatikdan matud pa sa ahensya nga midaghan ang mga food carts sa syudad tungod sa nakitang dakong potensyal sa pagnegosyo sa Davao City. Di ka na sila mas bati kasi naghahanan na nila ng Davao City. Ayaw lang mo og obstruct, kagaya lang ninyo og agianan ang mga pedestrians o ang mga vehicles nga di po makatraffic ang inyong area. Ginaplano na ang pagpahugot sa road clearing operations nga kauban ang ubang ahensya sa gobyerno, labi na sa mga barangay nga lisod-sudlon og mga sakyanan tungod daghan og obstruction. Parayon sabang operasyon sa City Transport and Traffic Management Office ug Traffic Enforcement Unit sa DCPO labot sa illegal parking nga mo'y usa sa hinungdan sa pagkakulgot sa dagan sa trapiko. Ginatugutan lang ang parking sa designated paid parking areas. Pag makuha gana inyong sakyanan na it's already a violation of traffic rule na. So you have to be fined sa violation disregarding traffic sign or disregarding traffic instruction and plus kining towing fee. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Patay ang tulo ka miyembro sa Dawla Islamia ug tulo ang arestado ato sa engkwentro tali kasundaluhan sa Lanao del Sur. Sumala sa kasundaluhan sa 103rd Infantry Brigade, armado ug misukol matud pa ang grupo hinungdan sa engkwentro sa Barangay Lamin, Lumbayanage, Lanao del Sur niadtong August 9. Ato sa operasyon, patay ang tulo ka miyembro niini samtang arestado ang laing tulo. Nakumpiska sa operasyon ang duha ka M16A1 rifle, usa ka M79 grenade launcher, usa ka pusil, duha ka granada, RPG ammunition ug mga bala. Sumala ni Brigadier General Billy De La Rosa
Ang brigade commander sa 103rd Infantry Brigade nalambigit sa managlahing krimen ang grupo ug kaalyado sa ISIS. Hinuon walay nadamay nga sibilyan ug gisiguro na sa kasundaluhan ang seguridad sa lugar batok terorismo. Maayo nga development matud ba para sa Commission on Elections ang pagpostpone sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Kini human gipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang balaod sa pagpahigayon sa BSKE sa November 26 nga unta sa December na. Alang sa SK officials nga mahimong overage una ang musunod nga eleksyon, padayon lang daw sila sa pagserbisyo hangtod walay mupuli. Sa bag-o nga balaod, gihimong 4 ka tuig na sab ang termino sa mga opisyal sa barangay ug SK. Bisan postponed ang BSKE, padayon ang pagpangandam sa COMELEC. Ipadayon daw ang voters registration sugod October hangtod July 2026. Sa pakighinabi sa unang balita sa unang hirit, ginadusog gihapon sa COMELEC nga himuong automated ang musunod nga BSKE. Patay usa ka lalaki sa pagpanigbas sa Iligan City. Suspect gilayong misurrender ug siya mismo ang mitudlo kung asa nahimutang ang patayng lawas sa biktima. Mismo ang suspect ang mitudlo sa kapulisan Domingo sa buntag kung asa nahimutang ang lalaking iyang gitigbas sa Purok Sardab sa Barangay Digkilian, Iligan City pasado alas 11 sa gabi niadtong Sabado. Sumala sa kapulisan, miangkon sa krimen ang 23 anyos nga lalaking sospek nga residente sa lugar kay nakonsensya matud pa kini sa gihimo ilabi pa nga maghigala matud pa sila sa biktima. Dugang sa kapulisan, dunay daan na nga bikil ang sospek ug biktima nga mo'y motibo sa pagpatay. Balhog na sa prisuhan ang sospek kinsa mag-atubang og kasong murder. Wala na kini mihatag og dugang pahayag. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa biktima. Pipila ka lungsod sa South Cotabato ang nagpatuman og class suspension karong adlaw tungod sa pagdaot sa panahon epekto sa habagat. Sugod alas 6 kaganina buntag, gideklara sa lokal nga kagamhanan sa Norala, South Cotabato ang class suspension karong adlaw sa tanang level sa mga tulunghaan sa lungsod tungod sa epekto sa o posibleng epekto sa southwest monsoon o habagat. Susama sa gipatuman sa Banga, South Cotabato sa tanang grade level sa public ug private nga tulunghaan sa lungsod. Padayon ang pahimangno sa PDRRMO sa South Cotabato nga mag-igmat sa posibleng epekto sa habagat. Posible ang mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Busa likayan ang pag-adto sa mga flash flood ug landslide prone area. Sumala sa pag-asa, padayong magdala ang habagat ug mga pag-ulan sa dakong bahin sa nasod, lakip sa Mindanao. Makita na soon sa Kapuso channels ug social media pages ang short films nga hatod sa GMA Network nga Ganito Tayo Kapuso. Lakip dinhi ang pelikulang The Mommy Returns nga may kalabutan sa pagiging creative. Gipakita sab sa laing pang Kapuso short films ang Filipino core values nga makadiyos, pagkamalipayon, pagkamaabilidad, pagkamakabayan, pagpakita og malasakit sa laing tao ug pagmahal sa pamilya. Karong bulan na magkita sab ang Ganito Tayo Kapuso short film sa GMA Network, iHeart Movies, Heart of Asia, Kapuso social media pages ug sa GTV. Samtang sa September ipagawas ang short film sa GMA Pinoy TV ug sa October sa GMA Live TV. Alang sa mga buot mag-adventure on a budget, dunay adventure nga kinato lang sa Bansalan, Davao del Sur. Pwede sab kini alang sa mga thrill seeker. Tara, atong suruyon ang Nia Dam sa Bansalan, kauban ang atong kapuso dinhi sa May Mindanao. Gusto ba mo og inato nga adventures mga kapuso? Tara, ubani ko ninyo dinhi sa Nia Dam sa Bansalan, Davao del Sur. Sa mga thrill seekers diha, pwede kayo ni nga adventure ninyo kay nindot og satisfying gyud. Dunay mga batan-on nga nagaslide sa ilang maka-amaze nga taas nga water slide. Duna po'y nangaligo sa ubos nga bahin sa dam. Duna po'y mga bata nga naga-skimboarding. Inato ra diri nga suroyanan o liguanan kay wala kini entrance fee ug pwede ra kaayo mo magsugba-sugba. Duna sab sila mga tindahan nga pwede mag-rent sa ilang tables for only 50 pesos. Pahimangno lang mga kapuso nga dalahon lang ninyo balik ang inyong basura aron magpabilin ang kanindot sa lugar. Ako si Darby James Stan and this is My Mindanao.
Ug mao kato mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakumisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasud.